Magandang umaga po sa bawat isa. Nawa po ay tayo ay nasa mabuting kalagayan sa biyaya ng Panginoon. Sa ating buhay, marahil marami sa atin o sa mga kultura ay nakararanas ng rejection. Nakikita natin yan sa mga napapanood natin, sa mga eskwelahan, sa politika, maging sa buhay Kristiyano, ang maging isang itsapwera o hindi kasali o hindi kasama ay minsan ito'y masakit sa pakiramdam. At makikita natin marami sa kasaysayan ng mga tao na tumindig sila kahit sila ay rejected sa katotohanan, sa tama, mga propeta, mga reformador, maging yung mga tinatawag nating modern whistleblower. And Jesus Himself died outside the camp. At ano yun para sa atin? Sa umaga ito ay nanyang kung bawat isa sa atin na buksan ang ating teksto. Sa umaga ito, ang ating mensahe na pinamagatan nating outside the camp. Sa Hebrews chapter 13, verses 9 to 14 po ang ating titingnang teksto sa umagang ito. At ganito po ang sinasabi ng tekstong ito. Huwag kayong padala sa sari-sari at kakaibang mga turo, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin ng biyaya. Hindi sa pamagitan ng mga pagkain na di pinakinabangan ng mga tumutupad ng mga iyon. Tayo ay may isang dambana na kung saan ang mga naglilingkod sa tabernakulo ay walang karapatang kumain, sapagkat ang katawan ng mga hayop na ang mga dugoy dinadala ng pinakapunong pari sa sanktuaryo para sa kasalanan ay sinusunog sa labas ng kampo. Kaya't si Jesus man ay nagdusa sa labas ng pintuan ng lungsod upang gawing banal ang mga tao sa pamagitan ng kanyang sariling dugo. Kaya puntahan natin siya sa labas ng kampo na dala ang kanyang kahihiyan. Sapagkat dito'y wala tayong lungsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ang lungsod na darating. Tayo po ay manalangin para sa ating pasimula ng ating pamamahayag, ng ating pagbubulay-bulay. Panginoon, kami nagpapasalamat sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon, na kami biyaan mo ng pangunawa, isang bukas na isipan, isang bukas na puso na tatanggap ng iyong salita, isang malambot na puso makikinig at susunod sa mga katuruan mo, sa mga kautusan mo. Dalangin namin, Panginoon, sa umaga ito, nasamahan mo po kami, Panginoon, sa pagbulay-bulay ng iyong salita, na nawa ito maging isang kalakasan at magbigay sa amin ng tulong sa aming paglakad sa pamumuhay Kristiyano at magbigay ito sa amin ng kalakasan sa pagharap sa mundo na kung saan puno ng rejection. Dalangin namin, Panginoon, sa umaga ito'y tulungan mo kami na kami mapalakas sa pamagitan nito. Nawa ang banal na Espiritu ang siyang mauna sa amin. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Marahil ang mga Kristiyano ay hindi tayo exempted sa mga bagay na tayo ay minamaliit o tayo ay hinahamak. Makita natin we often desire both for faithfulness to Christ and accepted by the world.
Marahil makikita natin ito yung dalawang bagay na kung saan tayo ay nalalagay bilang mga mananampalataya. Nais nating magtapat sa Panginoon, pero minsan nais din tayo na tanggap tayo ng mundo. Pero sa ating tekstong tinitingnan sa umagang ito ay binibigyan tayo ng isang matigas na katotohanan na following Jesus means going outside the camp, leaving behind your comfort and the approval of the world system in bearing His reproach. Kaya sa umaga ito, ang mensahe nais kong ibigay sa bawat isa. Following Jesus is to embrace His reproach and to look forward for His coming. Ang mga mananampalatayang sumusunod sa Panginoon ay niyayakap ang kahihiyan na naranasan, na nadama ng ating Panginoon at tumitingin tayo. Minimithi natin ang kanyang pagbabalik. Ang Hebrew ay makikita nating sinulat ito sa mga mananampalataya na nais nang mag-give up. Pastor, ayoko na. Ayoko na ng buhay Kristiyano. Pero ito binibigyan ng kalakasan sa mga nababasa nating mga teksto na sinasabing magpatuloy kayo. Ano man ang mga takot na nararanasan nyo, makita nyo ito na pinagtagumpayan ng Panginoon. To stay outside the camp, to live outside the camp. Dito makikita natin, pag titingnan natin ang mga talatang ating binagbubulay-bulayan, ang verse 9 ay pinapakita nito sa atin ang isang warning patungkol sa mga turo, mga sari-sari o mga kakaibang mga turo na maaring tayo ay nauhumaling. Ipinapakita niya ang biyaya ng Panginoon ay sagana, sufficient of grace, na sapat ito kaysa tingnan natin yung mga ritualistic law na kung saan inaalala yung mga nangyari doon sa mga Levitical sacrifices, kasama doon yung mga dietary custom. Sapagkat may mga pananampalataya pa rin na binabalikan pa rin nila yung mga naganap doon na ito ay tinapos na ng Panginoon. Kumbaga, ang ginawa ni Jesus ay sapat na. Yun ay mga shadow, mga pagpapakita kung ano ang magaganap sa hinaharap na siyang katuparan ng mga hula, ang kaganapan ng mga simbolo na yon ay nasa Panginoon. Sa verse 10, makikita natin dito, it speaks of spiritual altar. The Christian sacrifice na kung saan yung mga nagkikling doon sa old covenant system na parang hindi sila makasali dito sa ginawa ng Panginoon na natapos na. Kaya ito isang panawagan na talikuran mo ng yung mga scaffoldings, kundi tingnan mo ang kaganapan ni Kristo. Sapagkat ang Hebrew nilalatag dito kung paano natin titingnan si Kristo, na siyang kaganapan ng lahat ng hula, lahat ng mga simbolo, na ipinapakita sa Old Testament. At dito ginamit niya yung symbol of yung Day of Atonement imagery, na kung saan ito yung mga hayop na sinusunog doon sa labas ng kampo para ipinapakita nito, ipinupuntok nito ang kamatayan ni Jesus na naganap doon sa labas ng kampo. Ano pinapakita? It's a symbol of rejection, shame, and judgment. At ang mga huling mga talata ng 13 and 14 ay sinasabi itong panawagan sa mga mananampalataya na makibahagi kay Kristo, na doon ipinako siya sa labas ng kampo.
bearing the shame, yung kahihiyan, yung mga bagay na naranasan niya ng pagkutya ng mga tao sapagkat ayaw nilang maniwala sa Panginoong Kristo. Ang kahihiyan na dinala niya na kung saan para sa iyo ay nagkaroon ng pag-asa, nagkaroon ka ng katagumpayan, nagkaroon ka ng kagalingan sa iyong karamdaman, nagkaroon ka ng katagumpayan mula sa kahihiyan. At dito sinasabi niya na meron tayong pag-asang hinaharap ang isang lungsod na darating. Yan ang ating mga talatang titingnan sa umagang ito. Na ang pinakapunto nito, outside the camp, sa labas ng kampo. Ito yung tema na kung saan ini-invoke yung Israel wilderness life in temple practices na ikinukonekta ito sa pagkapako ng Panginoong Kristo na bayubay ang katawan dun sa krus ng Kalbaryo. Isang Mesaya na inaayawan ng mga tao. Isang manunubos na tinatanggihan ng mga tao. Sapagkat yung mga tao, nais ng Panginoon yung dating buhay nila. Nais silang mamuhay sa kasalanan. Ang Panginoon ay namatay sa krus upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Ang sino mang tinawag niya na lumalapit sa Kanya ay magkakaroon ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. The rejected Messiah. Maaaring sa buhay natin, ito'y isang pangungusap sa atin na maaring tayo ay tinatanggihan pa rin natin ang Panginoon na nabayubay dun sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggihan niya ang alok ng kaligtasan ng Panginoon para sa iyo. Para sa kaligtasan mo sa dilubyong darating. Sa isang kapahamakang darating na ang iyong buhay ay masasadlak doon kung hindi ka lalapit sa Panginoon. Ang iyong buhay na puno ng kasalanan, ang patutunguhan nito ay kapahamakan. Dinala ng Panginoon ang kahihiyan, ang kasalanan ng mga tao sa krus ng Kalbaryo. Mga kapatid, ano yung mga kahihiyan na naranasan natin sa ating buhay? The skeleton in the closet ng mga buhay natin. At yung temptation natin ay tago ito at pakita nating respectable tayo and culturally acceptable. Kaya makikita natin marami mga kabataan na nasasadlak sa bullying sapagkat they want to be accepted. They want to be in the group. To the point na gagawin nila ang lahat ng paraan para sila ay matanggap ng grupo. Because sometimes, may mga tao na they reject us. They don't like us. Kung ito'y nararanasan natin, how much more ang Panginoon na napako dun sa krus, nakabilad dun sa init, nabayubay sa krus. Lahat ng mga taong dumadaan, pinagtitinginan, pinagtatawanan siya. Yan ba ang Kristo? Yan ba ang manunubos? Kung ikaw ang manunubos, iligtas mo yung sarili at iligtas mo kami. Marahil sa ating mga sarili, ganun ang mga binubulong natin. Dinala ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na yon upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan, ng kaligtasan. Kung makikita natin noong mga nakaraang pag-aaral natin, mga verse 1 to 8, ipinakita dito sa atin si Kristo na hindi nagbabago. Yung inawat natin kanina, Jesus is yesterday, today, and forever. Na in a world full of uncertainty, we can find peace and purpose because we have an unchanging character, the unchanging character of Christ.
Ito yung tinignan natin last time. Sapagkat ang mundong ito, there are many uncertainty. At ano yung kahalagahan ng bagay na yon, yung karakter ng Panginoon na hindi nagbabago. Kaya nating magmahal sa iba. We can love one another as Christ loved us. We can live with faithfulness. And we can live with confidence and stand firm with Him. Yun ang ating tininan last time. Pero ngayon sinasabi niya na hindi lang ito ang pwede mong maranasan. Mararanasan mo din ang pait ng pagtanggi ng mundo sapagkat naranasan ng Panginoon mismo sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, kung minsan tayo nakakaranas ng mga ganon, tingnan natin ang Panginoon, yung ginawa niya doon. Instead ng pag-aglahi o pag-fight back, anong ginawa niya? Tinanggap niya lahat ng kahihiyan. Yung kanyang pride, nawala siya noon. Pero sa atin, bilang mga tao, minsan ito yung nananalaytay sa atin kung bakit ayaw natin ibaba ang ating mga pride. God is calling us to live outside the camp where Jesus hung on the cross, bearing the shame, the painful shame of rejection. This is a radical call ng Panginoon. To truly follow Him is something to embrace rejection and stand in contrast with the world. At yun yung mensahe natin, following Christ is to embrace that reproach. Yakapin yung kahihiyan na yun na minsan yung panawagan sa atin. Minsan may mga tao na pinupulaan tayo ng ating mga attitude. Maaaring kakapula-pula talaga. Ay dapat pag-isipan natin kung tayo ay mga ilaw at asin ng mundong ito at tayo ay refleksyon ng Panginoon, ng kanyang karakter, dapat nakikita sa atin yun. Kung may mga nakikitang iba sa atin na hindi katulad ng wangis ng Panginoon, ipag-pray natin sa Panginoon na baguhin tayo. Sapagkat nais niya na ikaw ay gawing ilaw at asin sa mga lugar na nilalagay kanya. Minsan mahirap ito sapagkat ang mundo ay may sariling standard. May mga sariling standard ang mundo na hinahanap sa atin na kabaliktaran, na salungat sa standard ng Panginoon. Kung ang mundo pinapalakpakan nila ang mga tao na magaling, famous, mayaman. Ano ba ang sinasabi ng Panginoon? Anong sinabi niya dun sa rich young ruler? Kung nais mong sumunod sa akin, ibenta mo ang ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Bakit ganon? Sapagkat ang kanyang dinodiyos ay ang kanyang ari-arian. At hindi niya kayang sumunod sa Panginoon kung ang kanyang buhay ay nakaangkla sa Diyos-Diyosa ng kanyang buhay, ang kanyang kayamanan. To follow Jesus faithfully, we must go outside the camp. Unang punto makikita natin dito, what is the implication? Gaano kahalaga ito, yung panawagan ng Diyos na tayo ay mamuhay sa labas ng kampo. Ang unang binabanggit niya sa atin dito, to hold the grace, not to strange teaching.
Marahil may mga makikita natin, lalo na sa camp natin, maraming mga katuruan na parang binibigyang pansin, mas mahalaga pa sa mga bagay na maaari naman pwedeng hindi sa priority, pero yun ang binibigyang pansin para ipa-boast yung kanilang knowledge. Sometimes, sound doctrine and spiritual stability comes from grace, not religious ritual or popular fads. Marahil makikita ninyo, may mga churches na minsan sumusunod sa mga uso. Kung ano yung meron sa Amerika, kung ano yung mga famous o nangyayari doon, gayahin natin kasi lumago sila sa pamagitan nito. Minsan yung mga katuruan yun nagbo-border to heresy. Dito, yung mga religious, Jewish food religious na mga naglipan sa ating tinitingnan kasi yun yung kanilang kapanahonan nila, yun yung parang pinag-uusapan. Pag ikaw mananampalataya, dapat sumunod ka pa rin doon sa Jewish regulation. Yung mga bagay na pinagbabawal kainin, gawin ay dapat sinusunod mo pa rin yun. Pero ang pinapakita sa atin dito, we were strengthened by grace. We are growing through the gospel and not legalism. Minsan itong legalism ito yung mga bagay na dapat hindi mo ginagawa yan. Minsan binibigyan tayo ng kalayaan pero wag nating abusuhin ang kalayaan binibigay sa atin. Napaka gray area nito kasi pwede ito dumako sa tinatawag nating antinomianism na hindi mo na kailangan ng batas. Dahil pinalaya ka ng Panginoon, malaya ka na, kaya mong gawin ang lahat ng bagay. O yung tinatawag naman na napaka-stricto, yung tinatawag nating legalism, na parang wala ka ng kalayaan, lahat ito ay naka point by point. Pero ang sinasabi, we are living in the gospel and we are living in the gospel of grace. Ang example nito, yung mga atleta na napaka-rigid yung kanilang training to the point na parang wala nang buhay sa buhay nila. Yung mga mananampalataya, hindi tayo dapat parang kung anong uso ay sinusunod natin. Yung mga spiritual fads, to the point na ninineglect natin yung mga importante, fundamental gospel. Kaya napapansin natin, di ba, binabalik natin ang pag-aaral sa Biblia, paano tayo ay magdi-devotion, sapagkat yun ang kailangan. Ang susunod nating titingnan ay paano mag-evangelize. Natuto na tayo na kung paano natin mag-handle, mag-aral ng salita ng Panginoon para mapid ang ating mga sarili sa Kanyang salita. Pero hindi ito dapat makukontain lang sa atin. Kailangan natin ito i-share. At yun ang next na titingnan natin. Mag-evangelize tayo. Sapagkat yung mga bagay na natutunan natin, kailangan natin itong pamahagi sa kanila para makilala nila si Jesus. Sabi ng isang commentator, grace is not opposed to effort, it is opposed to earnings. Sapagkat sabi din, kung ikaw talaga mananampalataya, show me the fruit of your faith. Hindi tayo naliligtas sa pamagitan ng mabuting gawa. Hindi tayo gumagawa para maliligtas. Kailanman hindi magiging kaaya-aya sa Panginoon ang mga ginagawa natin, ito'y parang maruming basahan sa harapan niya. Pero once tayo tinawag ng Panginoon, hindi tayo dapat nananatili dun sa kalagayan natin.
sapagkat tayo tinawag ng Panginoon, binigay niya ang banal na Espiritu sa buhay mo na siyang gagawa para ilabas ang mga bunga ng Espiritu na magpapatunay na ikaw ay tunay na alagad niya. Kaya magkasama yun. We are not saved by grace, but once we become Christian, the fruit of our faith, makikita yon. Mga bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu. Stand corrected. Bunga ng Espiritu. Cluster of fruits. At yun ang pinapreach sa atin ni Brother Jerry every third Sunday. Mga bunga na, ang bunga ng Espiritu. Para matuto tayo doon. Ano yung mga bagay na mga binabasa mo sa kasalukuyan? Marahil may mga binabasa ka na mga popular ideas, pero minsan ito'y salungat sa sinasabi ng Biblia. Dapat tayo mapanuri. Are you relying doon sa mga routines instead yung ginawa ng Panginoon, yung natapos na ginawa ng Panginoon? O tinatayuan mo ba ang salita ng Diyos sa iyong buhay, sa iyong pagdidesisyon, sa iyong pang-araw-araw na buhay? Minsan dahil nga tayo ay namumuhay sa mundong ito, bombarded tayo ng mga iba-ibang voices mula sa media, sa mga natutunan natin, to the point na yung mga Christian values na overclouded na siya. Hold to grace, yun ang sinabi niya dito. Sa verse 9, huwag kayong padala sa sari-sari at kaibang mga turo sapagkat mabuti ang mga puso ay patibayin sa biyaya, hindi sa pamagitan ng mga pagkain na hindi pinapakinabangan ng mga tumutupad ng mga iyon. In short, God is calling us to live an authentic Christian life na walang halong pagmamaskara. Pangalawang bagay na makikita natin na binabanggit sa atin, yung significance, yung kahalagahan nito to living outside the camp is to feast at the altar of Christ alone. We have an altar. Ang ating Panginoon ang siyang once and for all na sakripisyo. Sa lahat ng mga earthly rituals. Kung makikita natin sa pag-aaral natin ng Hebrew, nilatag dito ng Hebrew writer ang lahat ng mga aparato o mga kasangkapan doon sa loob ng sanktuaryo, anong kahalagahan nito. Pero ang sinasabi niya dito, lahat ng mga yon na naganap doon ang naging katuparan ng mga pangako, walang iba ang Panginoong Kristo. All of them are shadow. And the reality of Christ ang dapat na makita natin. That replace all the earthly rituals. He is the only true source of spiritual nourishment. We have an altar, the cross of Christ that fulfill and surpasses the old system. Kaya minsan may mga nagsasabi sa akin, Pastor, ba't hindi nyo na ginagawa yan? Imagine mo kung sa panahon ngayon ginagawa pa rin natin, nung nag-aalay tayo ng mga kambing, mga tupa, at ating ginigilitan yon, di ang bumadadanak ng dugo dito. So lahat yung tinapos na ng Panginoon nun.
Si Jesus na ang isang once and for all na sakripisyo at wala nang gagawin kundi manampalataya tayo sa Kanya. Kilalanin siya na Panginoon ng ating buhay. At sa mga susunod na verses ito, makikita natin ang ating buhay ang sanghaing buhay. Hindi na yung mga tupa, kundi yung buhay mo ang pwede nating ihandog sa Panginoon. Hindi napapatayin ka, kundi yung pamumuhay mo, which fulfill and surpasses the old system. Kaya makikita natin, hindi na pari yung tumatayo, katulad ng mga sa templo. Kaya pulpito ang nasa harapan natin, hindi mesa. Sa Roman Catholic mesa, bakit? Kasi inuulit-ulit nila sa misa yung ginawa ni Kristo doon. Parang sa bawat misa ay meron silang pinapatay nila ang Panginoon lagi-lagi. Di ba? Kaya nga napakalaga yung pag inaangat yung ostya at saka yung Kasi inuulit nila yung sakripisyo ng Panginoon. Ay hindi na natin pwedeng ulitin ang sakripisyo ng Diyos. Tapos na yon. It is once and for all. Kaya meron tayo pulpito, yung kanyang salita ang ating binibigyang pagpapahalaga. Hindi yung sakripisyong inuulit-ulit. At yun yung makikita nating sa misa. Christ is the fulfillment of the old system, of the old covenant. Saan natin makikita natin ito? Nung si Jesus ang namatay doon sa krus, sa kanya sinabi, natapos na, tetelestai. Nahati ang kortina ng templo mula sa pinakatuktok hanggang sa dulo. Anong sinasabi sa atin? Makakapasok na tayo sa pinakatrono, sa kaduluk-dulukan, sa kabanal-banalang dako ng templo sapagkat pinagtagumpay na ng Panginoon. We can now have access to God through Christ alone, not by priests or sacrifices. Ngayon, sa mga kapanahonan natin ngayon, itong mga pagsasakripisyong ito yung napapalitan ng mga moralism, yung mga church traditions, yung mga prosperity teaching, na hindi lang si Jesus ang sapat, kundi may mga iba pang bagay na pwede mong tingnan sapagkat hindi sapat ang ginawa ng Panginoon. Nowadays, there are religious substitute to the work and finished work of God. Ang sinasabi sa atin dito, Jesus is enough. His altar on the cross, not our performance. Kaya wala tayong ito ang mga dapat mong gawin para maligtas ka. Mag-ayuno ka muna ng 40 days. Manalangin ka ng ganito. Gawin mo ito. Wala tayong binibigay na ganyan. Bakit? Sapagkat ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay sapat na para sa iyong kaligtasan. Manampalataya ka sa Panginoon. Jesus is enough. His altar is the cross, not your performance. Kaya minsan, ito yung panawagan sa atin. Minsan sa loob ng iglesia, ito meron tayong mga maskara. Ayaw natin ipakita yung pinakasarili natin. Why? Nahihiya tayo? Why? Baka anong sabihin sa akin ng iba? In the moment we open ourselves, we are telling, I need you.
to help me. I need you. We can be brothers and sisters. Yung kahihiyan mo, kahihiyan ko din. Sapagkat si Jesus, binata niya ang kahihiyan doon sa krus ng Kalbaryo, outside the camp. Sabi ni John Stott, the cross is the blazing fire at which the flame of our love is rekindled. Yung cross ang naging kaganapan para sa atin, mapakita sa atin ang pagmamahal ng Diyos, tinanggap ka ng Diyos kung sino ka. Hindi niya tinangnan ang iyong kalagayan. Mahirap ka, hindi ka pwede dito. Hindi ganun ang Panginoon. Tinanggap niya kung sino man. Come as you are. Come, eat of the bread. It is free. Come to God. Lahat ng mga napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So ang tanong sa atin, do you seek acceptance with God? Anong ginagawa mo? Abandon the self-religion. Come to Christ's altar by faith. Minsan itong sinasabi nating self-religion na ito, hindi lang ito yung mga nakikita nating, but small of ang ating sarili. Ang parang nilalagay natin sa pedestal. Kaya mo lahat. Hindi mo kailangan ng Diyos. Magaling ako. Sometimes pinararanas tayo ng Panginoon para ipakita sa atin how vulnerable we are kung wala ang Panginoon sa ating buhay. Minsan pinadadaan tayo doon sa mga masasakit na paraan para ayusin tayo ng Panginoon. Na hindi ka mabubuhay kung wala ang Diyos sa buhay mo. Na ang buhay mo walang kwenta kung hindi siya dumating sa mundong ito, namatay doon sa krus para maligtas ka sa iyong kasalanan. Lalo na sa panahon natin ngayon na people perceive kung ano yung status mo. Mas pinapahalaga nila kung sino ka, anong natapos mo, anong kalagayan mo, ilan ang ari-arian mo. At kung wala ka nun, sisinuhin ka. Pero hindi ganun ang ginawa ng Panginoon. He accepted you. Pinatawad ka sa iyong kasalanan. Nilinis ka ng Panginoon. Sa iyong patay na kalagayan sa kasalanan. Sa iyong sarili na lugmok sa kasalanan. Sa iyong sarili na nagugulapa ka na doon sa kasalanan. And yet sa kahabagan at biyaya ng Diyos, inabot ka niya. So we can feast to the altar in Christ alone. The cross is the fire that flame our hearts to kindred. At yun yung nais ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, magmahalan tayo sa isa't isa. Sapagkat kung ako, tinanggap ko ng kahihiyan na to, doon sa krus ng Kalbaryo, initsapwera ko, ni-reject ng mga tao. Pinalayo ako, nilabas ako doon sa templo. Sa labas ako doon, pinako sa krus. Para makita ng mga tao, ang isang Mesaya na nakapako sa krus. Kung Mesaya ka, umalis ka dyan. And yet, He bear the shame because of His love. At pangatlo, makikita natin dyan, verse 13 and 14, kaya't puntahan natin siya sa labas ng kampo
nadala ang kanyang kahihiyan, sapagkat dito'y wala ng lungsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ang lungsod na darating. To go outside the camp with Christ. Through discipleship, ang meaning nun, identifying ourselves with the suffering and shame of Christ while longing for His eternal home. Minsan dahil nga sa ang ating society ay parang tingin natin everything is prospering, parang masaya, hindi na natin napapansin yung mga parang mga nitty-gritty ng buhay. Ang buhay parang madali. Everything is easy. Lalo na ang mga bagay na kung noon mahirap, kung naglalakad ka, nung unang kapanahonan, ilang milya, makakarating mo. Ngayon, life is easy. Meron tayong instant. Lahat ng bagay na instant. Making everything life is easy. Kung anong kailangan mo, nandyan. It speaks of comfort, safety. Pero nung sabi na, go out, outside the camp. Anong ibig sabihin nito? Leave your safety, leave your comfort zone of your life. Leave the worldly respect. Like Christ, we should be willing to be despised for righteousness. Ang isang example na makikita natin dito, si Moses. Si Moses, na siya ay natagpuan ng isang daughter ng Pharaoh. Inilagaan siya. Makita natin yung buhay ni Moses, di ba? Yung mga anak ng mga Israelita, lahat ng mga baby pinapatay. Pero sinave ng Panginoon si Moses. Nakita siya ng prinsesa, daughter of Pharaoh. Inilagaan siya ng ilang panahon. Natuto siya ng mga kultura ng Ehipto. Namuhay siya sa palasyo. Prinsipe. He can have everything in the world. And yet he chose Christ. Iniwan niya ang buhay na yun. Binata niya yung kahihiyan. Iniwan niya yung kayamanan ng Ehipto sapagkat hindi yun ang nais ng Diyos sa buhay niya. Iniwan niya yung mga bagay na makapagbibigay comfort sa buhay niya para lang makita niya ang Panginoong Kristo. Reformers like Luther and missionaries. Lahat ng mga missionaring mababasa natin ang kanilang mga talambuhay. Anong iisang common sa kanila? They bore rejection to follow Christ. Tinanggap nila lahat ng kahihiyan, lahat ng pagpapasakit, lahat ng kahirapan, masunod lamang si Jesucristo. Maaaring sabihin natin, hindi pa natin nararanasan yung ganong klaseng buhay na hinahabol ka ng batas dahil ikaw ay mananampalataya. Na ang church natin sinasarado, pinapadlock dyan, nilalagyan, do not cross, dahil nagtitipon-tipon tayo para purihin ang Diyos na buhay. Hindi pa natin naranasan na tayo pupunta ng bundok para lang magpuri. Yung kalayaan na nararanasan natin dito sa lugar na ito kumpara sa mga lugar na kung saan ang mga Kristiyano
ay nagraranas ng kahirapan because the society is rejecting them because they are Christian. If you are going to follow Jesus, He will take you to people in places that the world want to forget. Sabi ni Tim Keller, if you are going to follow Jesus, He will take you to the people, to the places of the world that the world wants to forget. Ang challenge sa atin dito, isang question na dapat nating tingnan. Are you afraid to stand out as a Christian? Nahihiya ba tayo na tayuan o sabihin sa kanila na Kristiyano ako? Na Kristiyano ka? O hindi natin pinapaalam sa kanila kasi mahihiya tayo kasi yung mga mata nila, yung mga mapanuring mata nila, titingnan ka na. Titingnan kanila. O the other way around, or do you want to live long in that your comfort zone of your life? In your camp, sapagkat you are living in a life of success. You are living in a life of approval. You are living in a life of security. And you do not want to get out of that comfort zone. Sometimes sa mga mananampalataya, we have to step out, endure the shame, and live for eternal city. Kaya sa dulo sa verse 14, sapagkat dito wala tayong lungsod na magtatagal, ngunit hinahanap natin ang lungsod na darating. So ito pa rin yung makikita natin na ulit-ulit sa Hebrew. We have to look forward to those eternal benefits of the coming Christ. Hindi lang yung itong panandali ang mga bagay, sapagkat ang mga bagay na ito ay magpaparam. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para mag-fit in, makasama doon, kundi we are called to follow Jesus even to the point of rejection. Kung sa una makita natin yung mundo ito full of uncertainty. Ang mundong ito na ating tinitirhan is also full of rejection. Kaya nga yung biyaya ng Diyos ang makapagbibigay sa atin ng kalakasan as we feast in Christ, as we forsake those empty rituals, or as we go out the camp where Jesus is. Katulad ni Abraham, nilisan niya ang kanyang tahanan at dumako siya doon sa lugar na kung saan pinadadala siya ng Panginoon. Madali ba yon? Hindi madali yon. Sometimes when we follow God, we will experience discomfort. When we follow God, we will experience rejection. When we follow God, we will experience a life that is not so easy. But the point is, Jesus Christ bore the shame so that we could belong to His kingdom. His rejection secured our redemption. Kaya kung meron akong kinakausap ngayon, mga kapatid, mga minamahal, huwag tayong mahiya lumapit sa Panginoon. Tinanggap ng Panginoon ang lahat ng kahihiyan para ikaw at ako ay makalapit sa Kanya. Unang-una, pinanganak sa sabsaban, sa kainan ng mga hayop. Namuhay na mahirap. Siya na may-ari ng mundong ito, namuhay sa isang mag-asawang mahirap.
bilang karpintero. Namuhay ng 33 years kasama ang mga apostol na pinagtatawanan ng mundo, na kinukutya ng mundo, namatay sa krus ng Kalbaryo, dinala ang kahihiyan. Mga kapatid, will you go outside the camp with Him? Sa mga naghahanap sa Panginoon, will you come to the altar of grace and live your dead religion? Sa iglesia, natatakot ka ba na ikaw ay ma-reject? We are waiting for the coming kingdom, the eternal city of God, where Jesus is there. Minsan niya nang natanggap ang kahihiyan outside the camp. Now we are waiting for the eternal city where Jesus Christ is reigning as King and Lord of all. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami lumalapit sa iyong trono ng biyaya at awa. Alam namin, Panginoon, naka-experience na kami, Panginoon, ng rejection. Mga bagay na masakit dahil kami ay mga mananampalataya. Panginoon, mangusap kayo sa amin. Kung kami man, Panginoon, na namumuhay, na comfort zone na aming buhay, bagabagin mo ang aming kalooban at tulungan mo kami, Panginoon, na maging totoo sa aming paglilingkod sa inyo. Maaring kami, Panginoon, we take yung buhay Kristiyano lightly as if it's just part of life. But God, we are praying, change us to be the kind of person you want to be. A model of Christ na nakikita sa amin bilang mga ilaw at asin. Tunay nga, Panginoon, sa haba ng panahon, kami ay tatapyasin mo yung mga pangit na buhay namin. Ito'y masakit, mahirap. We will face rejection. We will face hardship. We will face painful experience. But God, hindi ito maikukumpara sa tindi at bigat ng kahihiyan na na-experience no doon sa krus ng Kalbaryo para kami ay maligtas. Para ang aming kahihiyan ay binata mo. Panginoon, kahabagan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon, na lumakad na may kabanalan at pag-ibig sa iyo. Patuloy mo kaming pag-alabin na ang aming pagmamahalan sa bawat isa ay maging puro at maging totoo. Upang ang mundo na tumitingin sa iglesia, sa iyong bride, makita ang katangian ng Panginoong Kristo na nananalaytay sa iyong mga anak. Patuloy mo kami, Panginoon, samahan sa aming mga gawain. Ito po ang aming dalangin sa matay sa pangalan ni Jesus. Amen.